Mga kabubbles, ito ang 10 sa pinakaastig na facts na kailangan nyong malaman. Watch until the end para sa ating final bonus trivia. Ito ang isda na nakatingin sa stars. Yan ang stargazer. Sila ay expert sa pag-ambush. Magaling silang mag-camouflage. Nagtatago sa sand. Kita nyo yung nasa bibig nila? Parang bulate. Ginagamit yung pang-akit. Pag may lumapit, PAM! At yan ay napakabilis. Mas mabilis pa sa pag-blink ng iyong mata. Oo, totoo. Stargazer, 30 milliseconds. Pag-blink ng mata, 100 to 150 milliseconds. Tinatawag silang stargazer kasi ang ibang isda nasa gilid ang mata, di ba? Sila nasa itaas kasama ang bibig. Parang nakatingin sa stars. Ang ibang species ng stargazer ay may venom. Ang iba naman kaya mag-release ng electric shock para protektahan ang sarili. Sa madaling salita, masakit kung maapakan. Pero di mo alam. Di mo makikita eh. At oo, makikita sila sa Pilipinas. Ako si Kuya Babor. And that is what I discovered. Tingnan nyo to. Ang cute no? Tumatawa sila. Happy siguro dahil kinikiliti. Hindi po. Ang pagtawa at pag-smile nila ay isang sign na sila ay nasasaktan at nawawala ng hininga. Yang dalawang butas na nasa itaas, hindi po yan mata ha. Yan po ay nostrils. Yang malaking butas ang bibig. Ang pagkiliti sa kanila ay nakaka-compress ng kanilang gills. Kaya nga, binubuka nila ang kanilang bibig na parang pinipilit huminga. Parang ganito. At yung part na yan, yan ang pinaka-sensitive sa kanila. Pag hinawakan yan, para silang tinutusok ng maraming karayom. Hindi po sila masaya, nasasaktan po sila. At ito naman sila kung magiging dried, dehydrated stingray. Jenny Honeybirds po ang tawag dito. Yan ay sadyang ginawa para magmukhang angel, demonyo, or dragon. Ako si Kuya Babos. That is what I discovered. Ulo mo, napapalibutan ng lamok. Bakit kaya? Ganito yan. Ang lamok ay attracted sa tao, una dahil sa carbon dioxide. Yang hangin nilalabas sa bibig mo galing sa iyong lungs. Pangalawa, body odor. Amoy ng kilikili mo, paa, or kahit sa bibig. Pangatlo, body heat and sweat. Kapag tayo ay gumagalaw at pinapawisan, ang init at pawis na ating katawan ay sumasama sa hangin. At ang tatlong yan ay nadedetect nila gamit ang kanilang antennae. Ito yan, parang antena ba? At dyan ay may tinatawag na olfactory receptor. Nakakatulong para makadetect at kaya nilang maamoy ang tao more than 30 feet. Pang-apat, visual cues gamit ang mata, body movement, kulay at body shape. Namalayan ninyo, ang mga lamok ay nagpapalibot sa ating ulo kapag tayo ay pawis na pawis or di kaya ay galing sa basket or jogging or isa sa mga kasama mo. At dahil yan sa apat na ito. Pero ang tanong, bakit sa ulo? Bakit hindi sa ibang parte ng katawan? Maraming possible reason. Una, mas safe daw. Nakikita agad ang galaw ng tao ba para hindi agad mapatay. At kung babaeng lamok naman, babaeng lamok lang naman ang nangangagat ng tao, nandyan sila sa ulo para mag-assess muna. Titingnan nila muna kung saan sila kakagat. At kung lalaking lamok naman, hindi naman ito nangangagat ng tao, nandyan sila sa ibang reason. At yan ang maghanap ng babae or kamate. Oo, gumagawa sila ng milagro sa itaas ng ulo mo. At namalayan nyo rin ba, sa sobrang dami ng lamok, konti lang ang kumakagat? Hindi puro babaeng lamok yan. Marami ding lalaking lamok. At hindi naman lahat ginagawa ito. Ang iba, pumupunta sa ibang exposed na parte ng katawan, kagaya ng kamay, legs, or di kaya'y paa. And by the way, hindi lang naman ito ginagawa ng lamok. Ginagawa din ito na iba pang mga insekto. Ako si Kuya Babol. Sa pangarap ko, maging katulad ni Kuya Kim. That is what I discovered. Tingnan nyo! Oo, totoo ang nakikita ninyo. Naglalakad ang mga isda. Ito ang climbing perch or puyo, liwalo, or martinico. Nakikita sila sa swamps, lakes, rivers at sa maalat-alat. Kaya nilang huminga sa lupa. Meron silang tinatawag na labyrinth organ. Kumukuha yan ng oxygen sa hangin at napupunta sa dugo. Ang kanilang katawan ay balot sa mucus. Madulas ba? Kaya nakakalakad sila sa lupa kahit dry. Kita nyo itong gills nila? Yan yung pangkapit sa lupa. Gigilid sila ng konti, ikakapit ang gills, tapos, itutulak ang katawan gamit ang fins at buntot. Kaya nilang mabuhay sa lupa ng 6 na araw at minsan sobra pa. Yan kung basa pa sila. Kaya ba nilang mag-climb? Oo, sa matataas na putikan, bato-bato, or kahit sa mga ugat na mga puno. Pumupunta sila sa lupa para maghanap ng ibang tubig na matitirhan dahil sa mga rason kagaya ng hunger, food competition, at poor aquatic conditions. Maraming ibon ang nabubulunan pag kinakain sila. Matitinik kasi. At masarap sila gataan, especially kung medyo spicy. Ako si Kuya Babol. That is what I discovered.
Ano kaya gamit ng iyong kilay? Ganito yan. Hindi talaga alam ng mga eksperto kung ano. Pero may mga hula sila. Una, to protect the eyes. Ang arch shape ng kilay ay nagda-divert ng ulan, dumi, at sweat. Imbis na diretso sa mata, dadaan sa gilid. Pangalawa, for communication, especially sa emosyon. Ang kilay kasi nagpapakita ng emosyon yan. Tingnan nyo to. Di ba? Parang wala lang. Lalagyan ko ng iba't ibang kilay ha. Di ba? Meron? Nakita nyo? Pangatlo, for recognition. May mga pag-aaral nagsasabing mahirap daw makilala ang isang tao pag walang kilay. At mas nakikilala ng isang tao ang taong may kilay at walang mata kaysa may mata at walang kilay. Lahat ng mga sinabi ko, nasa pag-aaral na ito. That is what I discovered. Tingnan nyo to. Yan ang pinakamabilis na hayop sa lahat. As in, lahat. Ang kanilang speed ay kayang umabot ng 380 kilometers per hour. 3 times na mas mabilis pa kaysa cheetah. Ito ang peregrine falcon na may scientific name na Falco peregrinus. At oo, nakikita sila sa Pilipinas. Ang main diet nila ay ibang maliliit na ibon kagaya ng kalapate. May dalawang paraan sila para mag-hunt. Una, hahabulin nila ang kalapate pero minsan hindi nahuhuli. Pangalawa, ito na. Lilipad sila sa mataas na lugar at hahanapin ang mga ibon na ito gamit ang kanilang matalas na paningin. At ikakalculate ang direksyon. Tapos, magdadive sila. Ang tawag dito ay stoop. And then, ang kanilang mga claw ay ikiklench at titigasan na parabang kamao. Gamit ang kanilang bilis, susuntukin nila ang ibon. Bang! Ang tawag sa suntok na ito ay death punch. Dahil sa sobrang bilis at lakas ng impact, hindi na malaya ng kalapati na patay na pala siya at doon na siya kakainin. May mga motor kagaya ng Hayabusa, Japanese for peregrine falcon, sasakyan o mga fighting jet ay dinisenyo inspired sa ibon na ito. Sobrang bilis. Napaka-amazing ng nature, no? Kaya alagaan natin ito. Ako si Kuya Bubble and that is what I discovered. Tingnan nyo! Yan ay isang sayamang gibon na may scientific name na Symphalangus syndactylus. Ang kanilang boses ay kayang marinig sa layo ng 2 to 3 kilometers at dahil yan sa kanilang lumulobo na throat sac na ang tawag ay golar sac. Ginagawa daw nila ito for territory defense, para mag-communicate sa pamilya at para pagtibayin ang relasyon ng mag-partner. Nagduduit pa nga sila na parang kumakanta. Tingnan nyo to. Diba? Ang ganda. At ginagawa din daw nila ito para ipaalam sa iba na sila ang mag-partner. Parang ganito. Tama, asawa ko to. Huwag kayong ano dyan, asawa ko to. Hindi naman literal, pero parang ganyan. At oo, sila ay monogamous. One partner for life. Mabilis silang mag-swing sa mga branches dahil ang kanilang braso ay mas mahaba kaysa kanilang legs. Ang kanilang scientific name na Syndactylus means together finger. Dahil ang kanilang second at third finger sa daliri ng paa ay magkadikit. Kung sa tao ito, syndactyly. Kumakain sila ng fruits, dahon, insekto at itlog ng mga ibon. Pero ayon sa IUCN, sila ay endangered. Kumukunti ang bilang sa wild dahil sa pet trade at habitat loss. Ako si Kuya Bubble and that is what I discovered. Pag naghiwa ka ng bombay or sibuyas, naiiyak ka. Bakit kaya? Ganito yan. Ang pag-iyak ay hindi lang naman nangyayari kung tayo ay malungkot. Nangyayari din ito para tanggalin ang mga irritants sa mata. Tandaan nyo yan ha, importante yan. Ang bombay or sibuyas ay merong amino acid sulfoxide. Pero pag hiniwa mo ito, milyong-milyong cells ang nagbe-break. At sa loob ng cells na ito ay merong alanine, isang enzyme. Ang alanine at amino acid sulfoxide ay nag-combine, magre-react ito at magiging propanethiol S-oxide, isang irritating gas. Kung ang gas na yan napunta sa mata, nagre-react naman ito sa moisture ng palibot ng mata. Basa ang mata, di ba? At yan ay nagiging sulfuric acid. Oo, tama. Acid. Kaya nga ito mahapdi eh. Ibig sabihin lang isa itong irritant. At since isa itong irritant, ang paraan ng katawan mo para tanggalin ito ay mag-produce ng luha. Ang luha na yan ay galing sa lacrimal gland. Kaya tayo naiiyak. Parang putik sa sahig. Kailangan banwasan ng tubig. May natutunan ba tayo? Ako si Kuya Bubble. Sa pangarap ko maging Bombay. Maging katulad ni Kuya Kim. And that is what I discovered. Ito lang ang shark naghahat gamit ang kanilang buntot na parabang latigo. Tingnan nyo to.
Ito ang treasure shark. Ang kanilang buntot na tinatawag na caudal fins ay kasing haba ng kanilang katawan. Naghahan sila sa mga school of fish, kagaya ng sardinas, makarel, herring or bluefish. Diba? Ang mga isdang ito ay nagkukumpul-kumpul para protektahan ng isa't isa, pero hindi sila uubra sa treasure shark. Pupunta sila dito at biglang titigil, kasunod nito ang latigong buntot. Sa sobrang bilis nito, kaya itong gumawa ng shockwave. Enough para patulugin ang mga isda at makain. Sila ay cute at harmless sa tao. Pero ayon sa IUCN, sila ay endangered. Kumukunti ang bilang nila sa wild dahil sa aksidenteng paglambat, habitat loss at hinuhuli rin ng tao. At oo, nakikita sila sa Pilipinas. Napakarami nito sa Malapascua Island. Ako si Kuya Bubbles at ang pangarap ko maging katulad ni Kuya Kim. And if you want to know more facts about science, animals, and everything dito sa mundo, just follow me. And that is what I discovered. Sa mga nagtatanong bakit Kuya Bubbles ang pangalan ko, my name is RJ Bula and I am the eldest sa pamilya namin. Kaya, Kuya Bubbles. Ito ang pinakamalaking paniki sa buong mundo at nakikita lang sila sa Pilipinas. Yan ang giant golden crowned flying fox. Kabug ang tawag dito sa amin. Ito naman ang sunfish kung baby pa. Yan naman sila kung malaki na. Kaya nilang tumimbang ng 1,000 kilograms. Yan naman ay isang saltwater crocodile. Kalahi ni Lolong. Hindi sila pinapawisan. Ang pagpawis kasi ay paraan ng ating katawan para mag-regulate ng body temperature. At since wala silang sweat glands, binubuka nila ang kanilang bibig para lumabas ang init. Ginagawa din ito ng mga aso. Ang tawag dito ay panting. Ito naman ay kamay ng isang gorilla kumpara sa tao. Yan naman ay husky katabi ng wolf. Ito naman ay Clydesdale, pangalawa sa pinakamalaking lahi ng kabayo sa buong mundo. Kilala sila sa pagiging malakas. Humihila sila ng mga mabibigat na bagay na ginagamit sa farm. Yan naman ay Southern Elephant Seal. Oo, yan yung nasa half feet. Kaya nilang tumimbang ng 4,000 kilograms. Kaya nilang mag-dive ng 1,000 to 2,000 meters sa ilalim ng tubig. Bago mag-dive, nag-e-exhale muna sila. Nilalabas lahat ng hangin sa baga para hindi sila magkaroon ng oxygen decompression sickness, kagaya naman nangyayari sa mga divers. Ito ay buto ng blue whale. Ulo pa yan ha? Yan naman ay isang giant African land snail. At oo, sila ay peste. Malakas silang sumira ng mga pananim. Ako si Kuya Bubbles and that is what I discovered.